Ang masamang balita po mga ka-agri. After 1 week and 3 days, napakalaki pa sa ng baby nito. Ang hindi po namin naintindihan kung paano siya namatay. Malakas siya kahapon, dumidede. At saka bago kami umuwi, pinadede. Pero ngayong umaga, naabutan po namin dun sa goat house. Patay na siya. Ito so far yung pinakamagandang naipananganak sana siya yung pinakamahaba at siya pinakamataas. Pero ganyan talaga po sa pagkakambing. Hindi natin alam kung ano nangyari talaga kung tungkol din sa problema yan. Sabi ni Sir Agri kanina, ano po yung pinaka main reason kaya Sir Agri bakit namatay yung batang kambing? Para sa akin dalawang bagay lang yan. Oo. Siguro baka nakagat ng Insekto o something insekto o na pwede niya ikamatay, or meron siya talagang internal na problem sa loob niya na ngayon lang. Kasi maganda na malakas na. Oo, mataba na Biglaan lang. Kasi kung namatay lang yan sa gutom, hindi naman ganyan katawan niya na mataba. Siguro suspect natin nakagat ng hayop ng mga insekto na makamandag. Oo. Or either may internal problem siya. Internal problem yun po. Na pwede niya ikamatay. Kasi po nung first 3 days niya po na pananganak, nag-inject po tayo ng iron injectran sa kanyan. The 4th and 5th day po napakalakas na po, napakaliksi po. Well, in fact po 2 days ago na nandito ako, ako pa nagpalabas ng nanay niya, ng inahin. Sa kasama niya, napakaliksi po talaga ng kanyang sa kanyang. Tsaka kita naman kasi sa katawan kasi po siya yung sa lahat ng napanganak dito, siya yung pinakamatangkad at saka pinakamahaba Kaya sabi ko, most probably upgraded talaga yung nakasampa sa kanyang nanay. Kasi nang dumating yan dito, buntis na yung nanay niya. So yan po siguro yung pinaka-suspect mo, no? Yan talaga, yung dalawang bagay na yan. Dalawang bagay lang na yan. Kasi hindi naman pwedeng maipit lang yan. Kasi malaki na, malakas na Oo. Hindi naman naulanan. Hindi naman naulanan. Sa loob pa ng court house, sarado naman doon. At saka kung maliksi siya kahapon, hindi naman nagutom. Pinadidip yan kahapon. Hindi naman magutom kasi mataba Oo. At saka kung overnight lang na hindi magdede, iiyak lang yan ngayon pero hindi niya pwedeng ikamatay. Oo nga So, ang suspect natin dyan, yun yung sabi ko nakagat ng insekto or may internal problem siya sa katawan. Na ngayon lang lumabas, ngayon lang nag-explode kumbaga. So, yun yung siguro magiging fight. Hindi natin alam kung ano talaga nangyari Wala tayo dito nung gabi Hindi natin control yan Okay. Bago natin iniwanan, nasa tamang lugar, tamang safety area din naman sila. Oo, safe naman. Dalawang beses na nakapagpaanak tayo din sa goat house. Puro sila malalakas sa ngayon Ganun talaga. So, mortality na yan. Part of wag na tayo mawala ng pag-asa. Kasi marami pa naman doon na mga buntis na malapit ng mga anak. Sabi nga ng ating mentor, part talaga ng ating pagkakambing yung mortality. May mga pangyayari talaga na hindi natin hawak. Hindi natin naintindihan kung bakit ganoon. Basta ginawa natin yung best natin. Kahit nga sa negosyo, meron na nga pera na nga Oo. Naging bato pa daw Oo. Ganyan din. Ganda pa naman ako sa na ito. So walang magawa po, ililibing po natin yan. Laliman mo ng konti para hindi po malaki na po siya Abot na siguro ito ng 3 to 4 kilos nga Ganyan po Mahaba po siya. At saka ang ganda niya po, maliksi ito dalawang araw nandito. Taba ang ganda ng katawan So yun na nga, either na kagat siya ng mga makamandag na insekto. Kaya mas maganda siguro medyo linisan natin yung bawasan natin yung mga hedges dun sa palibot ng goat house. Yun ang nakakapagtataka. At saka medyo nakakalungkot. Laki, ang ganda kasi ng baby niyan. Yan, at saka dilin mo ng tama, at saka lagay mo ng bato sa taas para hindi nang baka mapuntahan ng mga aso. Yun po mga ka-agri. So sir, thank you so much sa iyong konting kaalaman na na-share sa ating mga nagkakambing dyan. Baka maidadagdag pa po kayo sa inyong sinabing tawag doon info. Ano kaya ang best pag ganyang mga pangyayari? May magagawa pa ba tayong mas better dyan? Gawin lang natin yung part natin na lagay lang natin sila sa safety. Yung mga nangyayaring ganyan kasi beyond our control na talaga yan. So
kung ginawa natin yung best, wala na tayong magagawa Oo doon. nga, yan nga eh. Pero kung nag-alangan ka na hindi mo siya na ilagay sa maayos at nadisgrasya, makukonsensya ka talaga. Oo, syempre, negligence yun. Oo. Sa'yo nga sir, di ba, sabi mo nga, yung isang anak na ng kambing mo parang mamamatay na kasi nagutom na talaga. Dahil nga sa walang gatas yung nanay. Pero na-recover pa. Naka-recover pa. Yun nga Dinaan ko sa supplement, foster milk. Na foster milk mo ngayon malakas na. 2 days, 3 days pa lang, lakas na. Oo. Ganda na ng katawan, recover na. Magkano lang naman, mura lang. 180. Oo, Hindi yun. nga maubos yan. Kakain na ng damo. Oo nga eh. Yun Hindi talaga. ka manghinayang, at least ginawa mo yung best mo na i-save siya. Di bale, marami pa namang buntis doon na mga anak this month at saka next month. Marami pa yan dyan. First na sana na baby yun ni father eh. Nawala yung isa. Baka may nanganak yung pangalawang buntis Kambing. na yun, 3 na. Anak ko. Nababawi pa rin. Oh, yeah. So sige sir, agree pa rin. Salamat po ha. Positive lang tayo sa lahat. Oh, positive lang palagi. Oo. Hindi yan talaga eh. Sa lahat naman na bagay na pinagkukunan natin ng pang-araw-araw na hanap buhay may risk talaga eh. May talagang risk talaga. Yung term natin sa ating dito sa Ilonggo, mga upa sa pangabuhi. Mga upa. Ibig sabihin po mga ipa. Parang hindi na masyadong gagamitin. Pero ngayon ang upa, ang ipa, ang napakamahal. Pinapakain na yun. Napakain na. Sige, bye-bye na. God bless us all. Life is not just fantasy, all the dreams and be apart. Don't give up, never stop. He will help you reach his star. Though maybe you don't understand all the dreams and trust his heart. When your doubts try to stand, he'll send you a helping hand. Life is not just fantasy, all the dreams and be apart. Don't give up.